investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa, Senator Bato, hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod constitution natin. No? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you. Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng 1 taon. Alam po ba ninyo ang dahilan nun? Ang dahilan po nun, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo'y membro ng ICC, may karapatan silang usigin yun. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na 1 taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila'y mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, ang presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia, dahil nagpunta yata roon ng Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arrestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwedeng gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel. Si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa, hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan. Lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street. Ano yung Tamarin Street, 30 Tamarin Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarin Street. 2 pagkakataon niyang ginawa yon.
December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap, si Yusek Jojo Guadis, kasama ng kanyang gwardiya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Guadis. The same 30 Tamarind Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa 2 araw? Yes, sir. Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor. Pinatutunayan nyo na naganap yung pagde-deliver sa 2 araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan. Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarind Street sa Forbes Park yata yan. Forbes Park po. Your Makukuha Honor. natin yung kanilang logbook, yung CCTV para sa ganun, makonfirma natin tama ba yung, ano ba yung plate number ng 3 Grandia na ginamit o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarind Street. Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po ako doon is Nelson Go ang binabanggit ng gwardiya. Ano po? Nelson Go. Yung Nelson Go, yun po yung dami ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po natin lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong maipawa, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Nara Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Nara Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nagdi-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Nara Street. Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po. Ano po ang sinasabi ninyo bago kayo papasukin? Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara. Papapasukin na kagad kayo ng Yes, gwardiya. yes, for Honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob sa gate po. So sino pa po ang magkukonfirma nun? Ako po, Your Honor, kinokonfirma ko. Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabihin nyo lang, 14 Nara Street, Speaker Martin Romualdez. Yes po, Your Honor. Ilan po lahat ang na-deliver naman doon sa 14 Nara Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Nara Street. Marami, Your Honor, kasi yung natapos na doon sa simula 2022 hanggang 2023 December, doon sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos doon sa 2024 January, nag-start yung deliver sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Busaldi po. Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference, dyan yata sa Globe Filipino, na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay
kasama po ninyo ang inyong abogado. At nang ito po ay makarating dito sa amin sa House dito sa Senado, ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yatang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man. Ano. Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion at ang At binasehan... yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta doon sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga tao ito na 18 sa kanila hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa bulwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala. Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay, ang assumption niya, ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So, time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025. Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga. Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56, etc. Pero ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko minonota na ng ating mga staff dito. Sa bawat linggo, 3 beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay 3 klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pagsama-samahin natin lahat ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman nata sinigurong ganun na ganun. Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, 3 beses kanyo na lang. At huwag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang. Kunin mo yung range niya. O sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo, Maliit naman yun kasi nagsimula ka sa 20, merong hanggang 60. So 20 40. plus 60 divided by 2, yun ang range mo. Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo, sa tig ko 40 ay kuwan na po yun, 240 million na po yata yan, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4 B. Opo. So, sa isang, no, so, sandali ha. 60 times, Mas magaling sa'yo sa math si Senator Amy kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado. 60 times, ganito na lang po, 60 na maleta sa, 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. Then, 33 months po lahat yan. From September 2022 hanggang sa huminto sila. So,
Attorney 240. Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtaas lang kayo ng kamay habang kumakain kayo, pwede rin kayo magsalita. Sige po. Huwag po kayong mahiya, para sa inyo po yan. So kung Working lunch po ito, working lunch. wala ako ah. 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So, 240 po na maleta sa isang buwan, times 33 months po yan. Then palagay na lang po natin na 40 million ang isa, ang bawat bag. Meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yon, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan, Saan po yung agwado na yun at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron? ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. Ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na, tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Ang sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature. Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters, at ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay
nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay? Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor. Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaaring ipagkaloob sa pagdinig para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan na ang gawaing ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap at kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito. Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi kasi maraming alegasyon na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan. At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi yung chat na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo do sa principal ay isa pong mabuting katibayan na yung pag-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ang bawat pag-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery. Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila which is which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo. We'll take note of that, Attorney Baligod. So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob para sa ganun pagsamasamahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinabmit sa ating komite. Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and every evidence that they have in their possession at isasubmit po namin yan sa inyo. Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body. Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon Hapon na po. yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik ng Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero okay. Okay. May ikalawang picture yata. Eto yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan?
Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay. Bakit kayo nandun? Invitation po ni kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay Chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair. Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito, kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya, kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Cutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, ano ang nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring natulangtang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito? Pwede po ako ang sumagot para sa aming Hindi, lahat. gusto ko muna, Senator. isa muna sa kanila bago ikaw. Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po. No? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avelino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila. No? Dahil yung Avelino Cuenco ay actually dismiss yung petition. Voting 6-4 ang Supreme Court, dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinight nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si Como sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit
may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee. Hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Contesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong gano'n. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon na kanyang dinisown yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa, alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yun, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima ng pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo bali-balik rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma. Na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma. Para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestify sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan. Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagdi-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami atras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor. Yes, Your Honor, magandang hapon. Ang nag-udyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon dito sa bulwagan ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at pangapo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak? Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18-point-something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang
paggagamit ng gobyerno laban sa atin. Itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash. Hello, hello sir. I'm Rin. Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay? Hello sir, I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng ano sir, ng 48 malita galing sa Valle Verde to Madsi Hangar. Diyan po. Galing po um, saan yung maleta? Galing po sir sa Valle Verde sa bahay ni Boss Saldico. Diyan sa Pasig. Opo, Your Honor. 48 na maleta. 48 na malita po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan 3, 2, hirap Hindi, pa. kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang kanyang kalaking aeroplano? Paano po? Ikwento nyo. Paano Po, sir. nyo Ganito ginamit po yan? sir, galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera. Yung 48. 48 po na malita. Dinalagay nyo sa isang hangar. Sino may-ari ng hangar? Your Honor, Mercedes Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din. So doon nyo dinala yung maleta. Yes sir, dinala po namin dyan sir. Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, gano'n ba? Opo sir, si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko. I see. So, yung dinala nyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan nyo diniliver uli? Diyan po sir, naiwan na po kami dyan sir. Pagka ano namin dyan, siguro sir, hindi na kami nagtatagal dyan sir sa hangar eh, sa Madsi. Pagka ano namin dyan sir, umaalis din kami kaagad sir dyan. So, diniliver nyo lamang kay former Congressman Saldico. Diyan lang kami nagdala sir. Diyan Kaya nga, sa, galing yes, sa sir. bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar. Yes sir. Okay. Mr. Chairman, 3 things. Number 1, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligot para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Erwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligot, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan? On public, Your Honor, was on February 24, 2026. 2026. Kasi when we- nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila? Wala po. Wala. Again, no, I wonder, sorry, ICI. Sorry, ICI. Wala po. My fault. ICI, Wala. tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng invitation sa ICI? Okay. Kasi like yung member nila, si Dave Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa, sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako, nung kayo lumabas, bakit hindi
kayo inimbita. Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya? Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya plus nabigyan siya ng pabuya at nirelease na po siya pero So wala kayong information kung nasaan. kung nasaan siya. So Sergeant Hindi ko Gutesa, po masabi in public. Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin puso mo eh. 'Di ba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos itong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we had to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians. You cannot generalize lahat kayo corrupt. Maraming corruption. Di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo, nangongorap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titignan mo ang bulletin today, yung isang side lang. Kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun, ang Alang Cayetano sa taas, ICC told of Alan Robin tied to Bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, Group Sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, Blue Ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung Blue Ribbon ngayon. Wala yung Alang Cayetano is still Malaya Business Insights, Alan Robin face obstruction raps over Bato's escape, etc. No? So what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag, di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President, no? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today
Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law, 50 years ago, etc., no? There were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that, no? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11+1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11+1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Di ba? You can please Malacanang 1,000 ways, but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Babalik tayo sa truth, no? So Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong na nila si Senator Jinggoy, hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ng President kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Amy, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, 18 nating magigiting sundalo. Salamat sa panahon ito, no? Yeah. So we'll sabi at the request of Senator Amy, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong. Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? Ma'am, May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin, baka sakali mas kabisado nila yung isa. Yes? Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18. Well, Kasi- so, ibig mo sabihin,
yung binanggit mo 11 na meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila. Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil Okay, lumabas ito sa chat group nila. alright. Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18. Eto, RPC 811, kinuha na rin ninyo to? O naibigay lang? Anybody knows anything about this picture? Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito. Okay. Pero na-post sa chat group niya. Yes, Your Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo para alam na dumating doon? Yes po. Sa chat group, kanino kayo nagre-report? Sa officer in charge namin na close in ni Kong Saldi na PNP na active po. Active na PNP? Yes, ma'am. Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Yung sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan? Kung maalala ninyo. O kung sinong nag-deliver dyan. Po. Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley. Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa Salas? O saan? Yes po, ma'am, sa sala po. Sa Sala, oo. Mukhang ang pamilyar, opo. Kailan ito? May video po yan, ma'am. May video siyang kasama. Yes po. Kasama ko po si John Paul. Si John Paul, Estrada po. yung tao ni Kong Saldi. Po. Yes po. Oo. So, ilan ng maleta? Ito ba yung napakaraming maletang hinatid ninyo? Pinakamababang malita pa po yan, ma'am. Ito pinakakonte. Yes po. Ilan ito? Nasa Napakarami sa picture 20 po. Ah, Nasa 20 po. 20? Yes po. Okay. Kailan? Maalala mo? November 21, 2023 po. 2023? Yes po. Okay. So, smallest delivery yan kung tutuusin. Yes po, ma'am. Okay. May mga picture pa. Ito hindi naman yata sa bahay, mukhang airport. Ito. Yung sumunod. Ayun. Ayun sa kaliwa. Saan yan? Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes. Basement 3 ng? Horizon Home, ma'am. Okay. Bali, packet doon sa elevator, ma'am. Papunta sa 56, sa condo unit ni Busaldi. Oh. Marami po yan, ma'am. Oo, Bali, mukhang napakarami. Isang helera, pare-parehong mga maleta. mga 56 ka malita yung naakyat namin doon, ma'am. 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganon din? Yan po yung ano, ma'am, yung may dilaw. Yung may red, Yan po yung may yellow. box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Top Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box. Yung, ano ma'am, yung nakaharap, walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am. Ikaw yun. Yes po. Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Pareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam. Yes, Your Honor. Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpaang salaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan. Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka... Yan ma'am sa ano sa bahay ni former speaker po. Okay. Pati yung ibaba? Yes po, yes ma'am. Aling bahay? Yan ma'am sa ano sa Horizon Homes. Sa? Horizon Homes. Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sa
Sorry. Ito, saan to? Horizon Homes yan, Ah, ma'am. Sa pero unit ni hindi Boss bahay Aldi. ni former speaker yan, di ba? Yung nasa taas po, ma'am. Ah, Ayan po. Number 42, McKinley. asa 42. Okay. And then, yung sa horizon, ito yung ibaba. Yes po. Yan po yung unit ni Boss Aldi. Ito yung, meron kayong mga dates dito na puros 2022. Tapos, ayan na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo. Sorry, ma'am. So, Ako po yung isa, ma'am, yung naka-stripe na naka-stripe policy. ikaw yun. Oo. Sa kaliwa. Ako Sino naman, yung dalawang kasama mo? Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, Ikaw ma'am. yung nasa gitna. Ito sa Yeah, po. kanan. Yan po si Mark Tiksay po. Si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo? Yung sa gitna, ma'am. Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang, di Sa ba puti yung buhok mo Quezon nun? City area yan po, ma'am. Sorry. Saan lugar to? Quezon City po. Sa QC. Ano yun? Saan lugar? Bali, ano yan, ma'am, sa media po yan, pero hindi ko mabanggit. Tinakpan ni attorney, ma'am. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi kami Media? kami po naghatid yan po. May natid po kami. Tapos yung sa ilalim, yung helicopter, Ayan, sa kasama po namin yung nag-picture po, ma'am. ah, okay. Yung ibang picture, Chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture. Ano yung... Ayan, kanino ba yan? Sa kanya pa rin, Your Honor. Dalawa po yung Agosta niya. Hindi, kanino nga? Kanino? Kay Boss Elizalde ko po. And for the record, ang nakasakay, Sino yung nakasakay? Nakikita nyo ba? Opo. Sino? Si Senator Ping Lacson at saka si Senator Soto po. Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico? Yan po yung time na pumunta po sila dun sa Bicol po. Election ba yan? Yes po. and for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends sa Chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isubpoena tayo. This is a very simple matter kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Di ba? Does that mean that you will announce it? Di ba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba? Na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter, except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee. Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse
o kaya naman sa House of Representatives. Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julien Baronda, Ace